Bumabati po ako ng isang magandang araw at ang biyaya at pagpapala na mula sa ating Amang Diyos at sa ating Panginoong Hesus. Ang aking pong pagbati sa kapulungan sa araw pong ito ng ating ministerial class. Ako po humingi ng paumanhin, ako po hindi makadadalo ng ating buwan ng pulong para sa buwan ng July 2025. Kaya po sinikap ko na muna na i-record po ang aking report dito po sa Area 10. At dito po sa aming pananambahan, tuloy-tuloy po ang ating pananambahan sa aming pong bahay dito sa Moosomin, Saskatchewan, Canada. Ito po ay ginaganap namin tuwing Huwebes, bawat linggo. At ito po ay amin nire-record sa Zoom at akin pong ipinopost sa group chat ng mga kapatiran na nasa abroad. Wala po akong balita tungkol sa pagmimisyon sa KSA o sa Australia, subalit sisikapin po namin magkaroon kami ng aming area meeting sa susunod po na Biyernes. Araw po ng Biyernes ang aming area meeting, maliban na lang kung ito'y nabago. So every second Friday ng bawat buwan. Bali, iba-iba po yung aming time zone kasi mag-start po ako siguro dito mga alas 5 ng umaga ng Biyernes. Sa KSA po, tingin ko hapon yon, at gabi naman po sa Australia. So bago po mag-midnight sa Australia, tapos naman na po kami. Mga 2.5 hours po yung aming ginagawang pagpupulong. Tungkol naman po sa pagmimisyon, kung magkaminsan po ay nagkakaroon tayo ng pagkakataon na may makausap tayo na mga tao tungkol sa relihiyon, at nag-share naman po tayo kapag ka po tayo ay may pagkakataon. Kuminsan lang po ay hindi, parang wala sa tamang lugar, tamang oras. Kaya po ang ating ginagawa ay binibigay po natin yung ating contact information. Kung sila po ay talagang interesado, gawin po namin yon, hindi sa oras po ng aking trabaho. Hindi po ako nurse at hindi po sila pasyente, sapagkat kung magkaminsan po hindi maganda ang tingin ng mga tao kapag ang isang nagtatrabaho sa ospital ay nagmi-mission din. Kaya nilalagay lang po natin sa, kumbaga mino-moderate lang po natin. Hindi naman po natin hindi naman po tayo naduduwag na magsalita tungkol sa ating relihiyon. Kung tayo po itinatanong nila kung ano ang ating relihiyon, sinasabi naman po natin tayo Iglesia ng Diyos. At kung kami sa po nagkakaroon tayo ng pagkakataon makapag-share, sapagkat minsan yung mga tao na may sakit talagang may ginagawa sila. Halimbawa, nananalangin sila sa isang rebulto, sa isang imahen o kay Maria. Tulad ng isang nakausap kong pasyente na punta siya sa France at nagpunta siya doon sa grotto, Lourdes or something. At sa maikling pag-uusap namin, pinakita ko sa kanya na talagang hindi ganoon ang paraan ng pagsamba sa Diyos, na sa panahon ni Pablo ay nagalit sa kanya yung mga tao nung sinabi niya yun, na mga ginawa ng kamay hindi talaga yun yung Diyos, at hindi yun ang dapat nasambahin at hinga ng tulong kapag nagkakasakit. At para sa kanya ay pare-parehas naman ng relihiyon, sabi niya. Pero sabi ko, mayroong similarity pero not necessarily parehas. At hindi ko, katulad nga sinabi ko, siya ay pasyente, kaya
hindi ko naman hinabaan dahil sa baka tayo ay malagay sa halanganin din. Pero binibigay ko yung ating contact information. Meron akong naging pasyente na ayon sa kanyang kwento ay meron siyang natulungang mga refugee na galing sa Burma at natulungan niya na mag-set up ng kanilang church dito across Canada. At tinanong niya kung anong religion ko. Sabi ko, Church of God. I grew up a Catholic but I am Church of God. So they recognize that. Wala naman silang tanong doon. At dyan sa Pilipinas meron tayong nakakausap. Ang pangalan niya ay Christopher Roque. Isa siyang teacher dyan sa Maynila at nagtuturo siya ng music at physical education din. Minsan nagkakakwentuhan kami sa chat tungkol sa religion at pagka meron akong gustong i-correct, sinasabi ko lang at wala naman siyang komento. At yung ating online na magazine ay aking i-share sa kanya. Wala naman siyang komento doon sa ating sa nakasulat doon sa ating online na Diaspora Magazine. At sa ngayon siguro yun na muna ang ating report at naghahanda tayo para sa susunod na issue ng Diaspora. Yun nga yung fall edition, September to November maybe. And then para sa winter edition yung I'm thinking December to March. So meron na rin ako na-receive na isang article mula kay kapatid na Virgilio Mores ng KSA at ito ilalagay natin para sa fall edition. Naghahanap din ng mga article ang kapatid na Mikey Sigua Alamon para sa susunod na issue. Wala pa tayong nagagawang mga pagdalaw sa mga kapatid natin sa Winnipeg, pero hopefully po sa kalooban ng Panginoon ay pupunta tayo sa Winnipeg sa September para sa habilin. Hanggang dito lang po at muli po ako'y buwabati sa inyo ng isang magandang araw at ang biyaya at pagpapala na mula sa ating Amang Diyos at Panginoong Hesus ang sumating lahat.